At magandang hapon ulit sa iyo, Idol. Magandang hapon, Glenn, sa lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon. Oo. Maayong hapon pala sa iyo. Kagabi nakausap ko si Mayor Rodrigo Duterte, presumptive President of the Republic, incoming President. At napag-usapan nga namin yung tungkol sa security guard at NLRC ng inuna ko eh. Yun, oo. 700,000 mahigit na mga security guards natin mga underpaid at overworked at kung ano pa. At nakarating na sa kanya yung sitwasyon, gagawa siya ng paraan para mabigyan solusyon yung problema niya. Ayun, very good. Namin, yung sa NLRC, ito means ang maganda eh. Nung pagkabanggit ko sa kanya tungkol doon sa mga kaso tungkol sa NLRC, sinabi niya sa akin, may nakausap na pala siya ng mga abogado at inamin sa kanya mismo na talamak daw ang korupsyon sa NLRC. Ayun. Na marami raw mga korap sa NLRC. So aware na pala siya doon. Aware na sa kanya siya doon. At gagawa siya ng malawakang palasa diyan sa NLRC. Ay, yan very yung unang good. tatargeting niya. Nasabi ko sa kanya, inaabot ng 5, 10 hanggang sa mamatay na yung 10 taon hanggang sa mamatay na yung claimant, hindi pa rin natatapos yung kaso dahil ang daming fixer, puso yung bentahan ng kaso sa NLRC. At yan ay bibigyan pansin niya. About. So, okay anyway, yan. yung interview ko, pagdating ko dyan, marami pa kang pinag-usapan, i-play ko dyan, i-share ko yung interview ko sa kanya. Wow, mahaba ba yung interview mo sa kanya, Idol? Isang oras, pero hindi naman po i-diretso natin. I-edit mo. Piliin ko yung mga magagandang mga sinabi niya doon at ipapalabas natin siya sa Radio 5 sa Action TV. Pero ang una kong inano sa kanya, tinalakay, yun tungkol sa security guard. Kasi ligid sa kalaman ng marami names, 700-something thousand ang mga security guard natin sa Pilipinas. Oo. And more than 50% sa mga SG na ito ay hindi nakakatanggap ng minimum wage. More than 50% sa mga SG na ito walang benefits dahil ninanakawan sila ng kanilang mga amo, maliit na yung sweldo, nanakawin pa ng kanilang mga amo yung pambayad sana sa SSS. Ang masaklap pa, pinagtatrabaho sila ng 12 hours. Ang alam pa nga ni Mayor, 24 hours eh. Trabaho sila ng 12 hours at ang bayad is pang 8 hours na lugi pa dahil sobrang baba. At yan, nangako si Mayor na pagtutunan niya ng pansin. Good. So, maa-address na yung problemang yan. Natalamak talaga, sobrang talamak. Saka yung sa NLRC. Oo. Yun talaga ang dapat. Kaya nakakatuwa kung kapasok ng presidente natin. Talagang napaka-down to earth. Pagkausap mo ito siya, hindi nagbago eh. Yung pa rin yun eh. Down to earth, parang barkada mo siya, parang matagal na kayo magkaibigan. Kahit na sinong kausap niya, kahit na hindi niya kakilala, pag nakaharap niya yung tao, yung kausap niya, pag-aalang siya. Siniser pa nga niya. Sinisan eh. Nagmamampa siya. Parang 10 taon na sila magkakilala nung magkikipag-uusap sa kanya. I mean, this is the best president ever. Hindi ko inabutan yung mga ibang presidente, pero para sa akin, this is the best president. Kasi ano siya sobrang makamasa, pro-poor, tas makamasa. Yun ang kagandahan sa kanya. Yes. Puros kapakanan ng masa ang nasa isip niya. Pag nagsasalita siya, palaging masa kasama doon sa kanyang mga sasabing istorya. Yung kanyang mga ihahayag na mga plano, palaging masa. Palaging nangunguna masa. Kaya siya talaga ang tunay na presidente ng para sa masang Pilipinas. Siya talaga ang sasabi. Although marami mga presidente na talagang masa ang priority nila. Pero ito talaga ang 101% pangmasa talaga. Pangmasa talaga itong si Mayor Digong. Oo, lalo 16 million na bumoto para sa kanya talaga. Kaya marami na excited. Abangan natin. Tsaka maganda yung point mo rin, Idol, di ba? Na mismong nauna na sa kanya nung magpa-presko yung no collection policy. Yes. Sa school, okay yon, di ba, na nabanggit niya na yon. At the same time, yung pag-create ng tawag nito, Department of Overseas Workers. Yes. Maganda rin yun. Kaya nga, maraming mga pagbabagong mangyayari pag-upo niya.
Kaya suportahan ho natin lahat. Ito ay para sa atin naman. Ito ay para sa atin naman lahat to. At tayo lahat na may kinabang dito. Magtulong-tulungan tayo, magkaisa tayo para sa ikaganda ng ating bayan. Yes, oo. At total naman, Idol, di ba sinabi niya yung at least maximum of 72 hours na policy pagdating sa government transactions? Applicable din ba yun sa ating justice system? Yan, hindi niya nabanggit. Pero yung napunta kami sa tema ng ganong klase pag-uusap. Kaya nga doon sa NLRC na sabi ko nga 10 taon, 5 taon, 10, 20. Sabi ko, edi yung 10 taon na mayor, magiging 10 weeks na lang yung kaso. Sabi niya, hindi. 72 hours. 48 hours, dapat tapos na yan. Wow. Nagulat ako. Kaya nga, akala mo, ano lang pala kung 8 weeks, so mga ano yun? Mga 2 months at least. Kasi kung gugustuhin talaga, magagawa yan. Wala namang imposible kung gugustuhin. Pwede yun. Oo naman. Pwede yun. Siguro yung 2 weeks medyo malabo yun. Siguro. Medyo hindi doable. Hindi doable. Siguro 2 months kasi sobrang daming backlog eh. Oo, siguro nga 2 months maging sa ating justice system, yung mga nagkakaso na inaabot ng taon din. Dapat ganun din pareho. Hindi, dyan sa NLRC, kailangan lang dyan, dagdag ng mga tao, tapos sensitivity training, seminar sa mga, anong tawag niya, arbiter. Tapos yung mga, yung mga matatanda na dyan, na veterano sa pangungurako, pagsisibakin, palitan ng mga bago, mga bata. Di ba? Yung may mga prinsipyo, may mga ideology. Mag-retire na lang sila siguro. Pag-retire na. Retire or resign. Nagbigay naman siya ng babala, di ba, maging sa mga taga-PNP. Sabi niya, ngayon pa lamang, habang maaari at hindi pa kayo napapaya, mag-resign na kayo. Yun naman banda niya sa mga kurap ng mga taga-PNP. At the same time, sinabi ko rin naman sa kanya, sabi ko, bilang pagdepensa naman sa PNP mayor, paano magiging effective, credible, efficient yung ating PNP kung maliit ang sweldo. Kaya nga nabansagan silang pulis patola dahil kulang sa kagamitan. Ni batuta, wala. Ni pito, serbato, wala. Natawa nga siya. Then, kakausapin niya yung Congress at dodoble na niya ang sweldo ng mga pulis. Ayun, good. At pagtutunan niya yung modernization program, meaning bibigyan niya ng mga kagamitan yung mga pulis. Nakwento ko rin nga sa kanya yung bang isang foreigner na nagwala, hindi nila hindi ma-neutralize. Ma-neutralize, hindi nila ma-restrain yung isang foreigner na nagwawala. Ang lalaking foreigner, yung mga pulis na maliliit. Nagalit siya doon. At meron pang isang point na sinabi niya, pag pumalag, barilin. Diba? Oo. Okay. So sige, at least. So babalikan ka ulit namin, Idol, after the news break. Mamaya lamang. At marami ka pang ikikwento sa amin. Sige. Kaugnay dun sa... Pagdating ko na lang dyan, yung mga, yung interview namin sa kanya. Sige. I-play natin dyan. Sure. Abangan namin yan, Idol. Maraming salamat. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.